Navigator, si Michelle and Potsky. Oh, may mga sabon, oh. Sabon. Olive oil. Olive soap pala. Iba't ibang uri ng sabon. May lavender, rose, sulfur. Melo. Bakery, ang bango. Ito daw ang local bakery. Iba't ibang types ng ano. Ano ba yan? Tinapay. Turones de mani. Nakita mo yung ano doon? Yung Turkish Delight na shop. Ang ganda. Laki. Yung doon sa ano town na. Ayun, merong ano, oh. Snack. Oo. Snack. Mga kukut-kutin. Dried fruits and nuts. Ang cute ng walis, oh. Dudugtungan mo na lang siya. So, dito kami napunta sa maliit na iskinita. May shortcut daw, sabi ni Google. So, may tindahan dito ng mga souvenirs, fridge magnet. Anong napili nyo, Tay? Meron din sila mga jewelries. So. Ang ganda ng mga ano, no? Cups, lagayan ng tea nila, Turkish tea. Ayan yung traditional lagayan ng Turkish tea. Oh. Ayan, oh. Traditional tea cups nila. At saka ito, parang handmade to, Kelly, no? Handmade. Ang ganda. Hat. Turkish hat. Ang ganda. Bagay ito sa dress na red. Ano, kahit white, sa white na dress. Diba? Yeah. Parang stewardess tayo, Day. Ikaw naman. Ah. Another steep. Steep stairs. Ano ba, Day? Pero napaka-colorful niya. Ayan na ang mosque. Welcome to Sulaymaniye Mosque. I hope I'm saying it right. It is not as well known as the Hagia Sophia or Blue Mosque, kaya it's a lot less crowded. Kaya dito kami pumunta at ito na rin ang isa sa mga suggestion na nakilala namin dito sa Istanbul. So, nandito na kami sa likod, sa labas ng mosque. Daming tao, no? Ang sabi ng mga eksperto, yung Hagia Sophia daw, yung very famous mosque dito sa Istanbul, is an experiment. It was built noong 537 AD. At itong Sulaymani Mosque was finished noong 1557. At ang architect na si Sinan knew exactly what he was doing. Kasi nga, matagal na marami na experiences sa pag-build ng mosque. So, ito daw ang better version ng mga mosque. This beautiful mosque is designed by the famous architect Sinan sa order ni Sultan Suleiman, or also known as Suleiman the Magnificent. Explore muna natin ang grounds ng mosque.
Kaya pala maraming tumatambay from this area kasi there's a great view of Istanbul City. Pwede ka mamalimos na lang. Yeah. So, try namin pumasok sa loob ng mosque. So, alas 6 na ng gabi. Maliwanag pa dito sa Turkey, eh. At bukas pa siya. Sana. Uy, pa-picture tayo dito, Day. So let's go inside the mosque. Ano nga bang makikita sa loob ng Turkish mosque? Ang mosque ay nahati sa dalawang areas, ang courtyard at ang main prayer area. So dito tayo sa courtyard muna. Sabi nila ang pillars or column na nakatayo dito sa courtyard are made of granite that came from Egypt. At wala itong single cut. It means it's a single stone imported from Egypt. Can you imagine nung unang panahon paano nila tinransport ito? Grabe. Sabi nila may volunteer that speak English and explain about the history and detailed information about this mosque and every mosque in Istanbul. Pero wala kaming nakita nung nandoon kami. Maganda sanang makinig kasi napaka-interesting ng history ng mga mosque nila. Actually, doon ang prayer area. The mosque is closed for visiting during prayer. So ayan, biglang hindi gumana ang microphone ng camera ko. Ewan ko kung bakit. Pero mamaya babalik din siya. So bear with me. Char! So, to continue what I'm saying, sinasabi ko, you are not allowed daw to visit during prayer hours. But, in between two sessions, pwede kang mag-visit. Ang prayer times nila, iba-ibang oras. They are based on the position of the sun in the sky. But basically, they pray 5 times a day. As a place of worship, kailangan natin mag-follow ng etiquette rules dito sa mosque. Yun yung binabasa ko sa malaking notice board nila, which is very helpful para aware tayo. Example ng mga rules nila you can take pictures but don't use flash. No running or talking out loud or laughing out loud. Pero very strict talaga sila sa mga outfit. Kailangan you should dress modestly. Kaya nagdala na kami ng scarf kasi ni-research namin to, no? So be prepared. Kung ayaw nyo mag-scarf, kung masyado maiksi ang suot, meron silang overall, no? Ayun, may overall impact. So, papasok na kami dito sa prayer area nila. So, tanggalin mo na mga sapatos. Yan ang itsura namin. Itsura namin. Boards. Covered. Sa lahat, maliit yung paa natin. Nakapaa. Yung wall at dome ng prayer area na ito are pierced with many windows. So light enters in and illuminates the space. Napakagandang effect. So itong hanging light effect are composed of lamps and reflective metal balls that create a shimmering effect. So napaka-importante ng mga ilaw-ilaw effect dito sa loob ng mosque to create the right mood na gusto nilang i-achieve, which is very effective. Ang ganda-ganda, including yung stained glass windows. Yan ang ceiling nila, oh. Ganda ng ceiling nila. Mahilo na lang.
init, besh. Mga babasahin sila. Tapos dito sa corner na to mukhang yun yung pwedeng lagyan ng sapatos. Tapos may mga nagpe-pray din doon. Ang daming small rooms pa. Pero merong big rooms of prayer dito. Ay, teka. Ano, give space to Daddy San. Oo. Oo, time for dinner na. Pagod na at gutom na. May hugasan ng paa dito sa gilid. Oh, may gripo. Ba, napaka-hygienic naman nila. Hindi lang pala paa. Kaya hindi lang hugasan ng paa, pati kamay. Yes. Oh. May hugasan. Sabi ni Michelle may story daw yan. Basahin nyo na lang sa Google. Meron na namang ano, secret door dito. Diretso lang yan guys, pasig diretso. Ah. Sayang hindi kami dumiretso sa loob niyan kasi sa ibang way kami dumaan pa uwi. Kung dumiretso sana kami ay nakita namin yung tombs of Sultan Suleiman and his wife and architect Sinan. Kasi dito pala sa Istanbul, doon nila binibury yung remains ng sultan, ng famous sultan na nag-build ng mosque na yon at yung architect na nag-build ng mosque na yon. So ayan, kinuha ko na lang sa Google ang mga tombs picture kasi napakaganda din niya. Di ba may ganito Oo. Sa Dubrovnik, oo. Ang dami nilang ganito. Mga walled, may mga arch. Oo. Na-maintain nila. Tapos hinaluan ng mga modern buildings and shops. Bye-bye mosque. Traffic na naman. Ang ganda ng ano. Kanka 2010 yılından beri gerçekten bu 2010 yılından beri Wala ka naman battery sa ano? Wala na guys. Give up na. Video mo? Oo. o da şimdi istiyor. Ama şey ya bilmiyorum yani diyor ki 10.000 lira param var diyor ayın 21'inden sonra diyor. Bilmiyorum abi dedim bak. Dati, di ba? Ben de